Ang obra maestrang ito ay patunay ng aking pagmamahal. Ako ang lumikha nito para sa aking asawa, si Teresita. Ang boses ni Santiago ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, humahalo sa masigabong palakpakan ng mga elites sa Maynila. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na kristal, nakatayo siya ng buong kiskis. Suot ang kaniyang mamahaling Italian silk suit. Taglay ang ngangiting wari, isang diyos ng sining na hinahangaan ng lahat. Sa likod ng mabigat na telo ng entablado, nakatayo si Teresita, nanginginig ang kaniyang mga kamay habang nakakapit sa gilid ng isang malamig na mesang kahoy. Yumuko siya at tiningnan ang kaniyang mga daliri. Puro sugat, namamagang dahil sa 48 oras na paghawak ng ko ng walang pahinga. Ang mga bahid ng asul na pintura ay tila nanuot na sa kaniyang mga kuko. Kahit anong kuskus niya, gamit ang murang sabon hanggang sa mag-ugat ang hapdi. Ang amoy ng turpentine at masangsang na pintura ay nakakapit pa rin sa kaniyang buhok na nanlalagkit sa pawis. Isang malaking kabaligtaran sa halimuyak ng lavender at mamahaling pabango na bumabalot sa buong gallery. Naramdaman ni Teresita ang isang malamig na agos ng kilabot na gumagapang sa kaniyang likuran habang pinagmamasdan ng obrang liwanag pagkatapos ng bagyo na nakatanghal sa gintong easel. Bawat haplos ng kulay, bawat hagod ng liwanag sa canvas na iyon ay bunga ng kaniyang mga gabing walang tulog. Iyon ang kaniyang hininga, ang kaniyang kaluluwa habang tinitiis ang hirap ng pagdadalang tao. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kaniyang tiyan kung saan naramdaman niya ang marahang sipa ng sanggol. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Akala niya, ngayong gabi, kapag kinilala ang sining na ito, hahawakan ni Santi ang kaniyang kamay at sasabihin sa buong mundo na sabay nilang binuo ang pangarap na ito. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang asawa ay tila isang nakalalasong patalim na unti-unting pumapatay sa kaniyang pagkatao. Lumapit si Santi sa kaniya sa backstage pagkatapos ng kaniyang talumpati. Inakbayan siya nito ng mahigpit, isang yakap na tila ba ay pag-aari siya nito. Ngunit walang init. Sa harap ng mga kumikislap na kamera ng mga reporter, bumulong si Santi sa kaniyang tainga gamit ang malambing ngunit malamig na tono. Smile, Hon. Huwag mong sirain ang moment na ito. This is for our future, okay? Isipin mo ang baby. Gustong sumigaw ni Teresita. Gusto niyang itanong kung bakit ninakaw nito ang kaniyang dangal sa harap ng maraming tao. Ngunit ang hiya, ang bigat ng obligasyon niya bilang asawa at ang takot sa iskandalo ang nagpigil sa kaniyang dila. Nakatayo siya roon, sa gitna ng mga papuring hindi para sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang multong naglalaho sa sarili niyang tagumpay. Teresita, bakit ganyan ang hitsura mo? Mukha kang katulong na naligaw dito. Ang tinig ni Doña Pilar ay parang hiwa ng patalim sa kanyang gilid. Tiningnan siya ng kanyang biyinan mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Ipinaipay ng matanda ang kaniyang abaniko upang takpan ang kalahati ng mukha. Ngunit hindi nito maitago ang talim ng kaniyang mga mata. Lumapit ang matanda at madiing hinawakan ang kaniyang payat na braso. Ang mga singsing nitong may brilyante ay bumaon sa balat ni Teresita. Dapat magpasalamat ka kay Santi. Kung hindi dahil sa apelyido namin, walang titingin sa mga drawing mo. Kaya manahimik ka. Don't ever try to claim what is his. Utang na loob mo sa amin ang buhay na mayroon ka ngayon. Isang biglaang kirot ang humagupit sa kaniyang puson. Ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit mula sa kaniyang sinapupunan hanggang sa kaniyang mga binti. Napakapit si Teresita sa kaniyang tiyan habang nararamdaman ang isang mainit at malapot na likidong dumadaloy sa kaniyang hita. Tumingin siya sa makintab na sahig na gawa sa puting marmol. Isang mantsa ng matingkad na pula ang unti-unting kumakalat, malupit at mapait, gaya ng katotohanang kinakaharap niya. Ang basong kristal sa malapit na mesa ay nahulog at nagkapira-piraso sa sahig. Ang mga bubog nito
ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila sumasalamin sa kaniyang nadudurog na puso. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng coat ni Santi, ngunit abala ang kaniyang asawa sa pakikipagtawanan sa mga mayayamang kolektor. Ang likod nito ay nananatiling pader na naghihiwalay sa kaniya sa kaligtasan. Ang lahat ng tunog ay biglang lumabo. Ang tugtog ng klasikal na musika, ang plastik na tawanan ng mga bisita, ang lahat ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Bumagsak si Teresita sa malamig na sahig, ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw, habang ang tanging naramdaman niya ay ang matinding hapdi ng pagkawala. Sa kaniyang huling sulyap bago dumilim ang paningin, nakita niya ang mukha ni Doña Pilar na nakayuko sa kanya. Ang hininga nito ay amoy alak at pangungutya. Malas ka talaga, pati ang gabing ito. Gusto mong sirain sa drama mo. Nawalan ng malay si Teresita habang ang obra maestrang kaniyang pinaghirapan ay patuloy na tinitingala ng mundo. Isang dakilang kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng kaniyang dugo at mga pangarap na pilit na kinitil. Ang puting kisame ay tila isang malawak at walang hanggang kawalan na dahan-dahang lumulamon sa paningin ni Teresita. Ang amoy ng antiseptic at matapang na kemikal sa ospital ay sumasakal sa kaniyang lalamunan. Bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Napakalamig ng hanging nanggagaling sa aircon, nanunuot sa kaniyang manipis na suot na hospital gown. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kaniyang sariling sinapupunan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kaniyang kamay patungo sa kaniyang tiyan. Wala na ang dating umbok, wala na ang marahang sipa na tila nagsasabing, "Nandito lang ako, inay." Ang tanging naroon na lamang ay ang hapdi ng pagkakatali ng benda at ang nakabibinging katahimikan ng isang libingan. "Gising ka na pala. Akala ko ay balak mo nang hiyain kami hanggang sa dulo." Ang boses ni Doña Pilar ay nanggaling sa madilim na sulok ng silid. Nakaupo ang matanda sa isang silya, tila ba ay isang hurado na naghihintay na hatulan ang isang may sala. Walang bahid ng pag-aalala sa kaniyang mukha, tanging inis at pagkapagod ang mababanaag sa kaniyang mga mata na pinalilibutan ng makapal na makeup. "Mama, nasaan si Santi? Ang baby ko. Kamusta ang baby ko?" Pabulong na tanong ni Teresita. Ang kaniyang boses ay tila gasgas na plaka. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Tumayo siya at lumapit sa kama ni Teresita. Ang tunog ng kaniyang takong sa sahig ay parang bawat pintig ng kaba sa dibdib ng manugang. "Wala na ang bata, Teresita. Patay na. You lost it." Diretsahang sabi ni Doña Pilar, walang kaabog-abog. Tila ba nagbabasa lamang ng listahan ng bibilhin sa palengke. "Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang alagaan ang biyaya ng pamilya Alvarez. Masyado kang pabaya. Imbes na magpahinga, pinilit mo pang pumunta sa gallery para lang makisawsaw sa tagumpay ng anak ko." Ang mga salita ng biinan ay tila mga latigo na humahagupit sa sugatang puso ni Teresita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing siya ang gumawa ng obrang yon, na siya ay nagtrabaho ng higit sa kaniyang kakayahan para sa dangal ng pamilyang ito. Ngunit ang kaniyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng sakit. Nasaan si Santi? Pag-uulit niya, umaasa na kahit papaano ay naroon ang kaniyang asawa sa labas, nagluluksa rin. "Ang asawa mo ay nasa isang mahalagang press conference. Do you think he can just leave everything for your drama? He is the man of the hour, Teresita. Huwag kang makasarili." Sagot ni Doña Pilar habang binubuksan ang kaniyang mamahaling bag. Kinuha niya ang isang maliit na bagay at inihagis ito sa paanan ni Teresita. Iyon ang munting sweater na kulay asul na matagal na pinagpuyatan ni Teresita. Ang bawat hibla ng sinulid ay hinaluan niya ng panalangin at pag-ibig. Ngayon, ang sweater ay may mantsa ng tuyong dugo at tila basahan na lamang na itinapon sa basurahan. "Itapon mo na yan. It brings bad luck." "Sabi ko na nga ba, malas ka sa pamilyang ito mula pa noong una." Dagdag ng matanda bago tumalikod
at lumabas ng silid nang hindi man lang tinatanong kung kailangan ni Teresita ng tubig o pagkain. Naiwan si Teresita sa dilim, yakap-yakap ang maduming sweater. Ang bango ng sanggol na kaniyang pinangarap ay napalitan ng malansang amoy ng kaniyang sariling kabiguan. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang malayo at kumukutitap na ilaw ng syudad. Ang liwanag na kinuha mula sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago bumukas ang pinto. Pumasok si Santiago. Hindi siya tumakbo patungo sa kaniyang asawa. Hindi siya humingi ng tawad. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Suot pa rin ang tuksedo na kaniyang ginamit sa parangal, bagaman maluwag na ang kaniyang kurbata. Ang kaniyang mukha ay pagod, ngunit hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagod mula sa pakikipagplastikan sa mga kritiko. Santi, mahinang tawag ni Teresita, pilit na iniuunat ang kaniyang kamay. Tumingin si Santiago sa kanya, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila nakatingin sa isang estranghero. Walang lungkot. Walang pagsisisi. I heard what happened. It's unfortunate, Teresita. Sabi ni Santi, ang kanyang boses ay tila isang opisyal na pahayag. But life goes on. Ang mahalaga, napanatili natin ang momentum ng career ko. People are calling me a genius now. Huminto siya sandali at lumapit sa cabinet, sa tabi ng kama ni Teresita, hindi upang kumuha ng gamot para sa kanya, kundi upang maghanap ng kung ano. By the way, nasaan ang mga lumang factao na ginawa mo para sa susunod na koleksyon? I need them tomorrow. May meeting ako sa isang curator mula sa Paris. Kailangan nating ipakita na may kasunod na tayong masterpiece. Natigilan si Teresita. Ang kaniyang puso na kanina padurog ay tila naging abo na sa sandaling iyon. Ang kaniyang asawa, ang lalaking kaniyang minahal at pinag-alayan ng lahat, ay hindi nagtatanong tungkol sa kaniyang kalusugan o sa anak na nawala sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga guhit na maaari niyang nakawin muli. Santi, nawala ang anak natin. Pabulong na paalala ni Teresita, ang boses ay puno ng panginginig. Tumingin si Santi sa kanya ng may halong inis. I know, paulit-ulit. Accidents happen, Teresita. Pero ang pagkakataon sa sining, hindi palaging nandyan. So, nasaan ang mga sketches? Don't tell me pati yun ay nawala mo rin. Pagkapasok ni Teresita sa pintuan ng mansyon ng mga Alvarez, sinalubong siya ng usok ng kamangyan na tila sumasakal sa kaniyang hininga. Ang bango ng kaniyang paboritong bulaklak sa hardin ay napalitan ng amoy ng insenso na ginagamit sa pagtataboy ng masasamang espiritu. Ang kaniyang mga paa ay nangangatog pa sa panghihina, ngunit walang sumalubong sa kaniya upang alalayan siya. Walang yakap, walang malasakit. Huwag mong itapak ang marumi mong paa sa gitna ng sala, Teresita. Baka lalong dumikit ang malas sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Doña Pilar ay nanggaling sa itaas ng hagdanan. Nakatayo ang matanda habang hawak ang isang rosaryo, ngunit ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng kabanalan. Sa kaniyang likuran, nakatayo ang kaniyang anak na si Lorenza, na may bitbit na baso ng wine at isang mapang-asar na ngiti sa mga labi. Mama, kapapanganak ko lang. Ibig kong sabihin, galing lang ako sa ospital. Mahinang depensa ni Teresita. Ang kaniyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Exactly. Galing ka sa ospital dahil pinatay mo ang apo ko. Dahil sa kapabayaan mo, nawalan kami ng tagapagmana. Sigaw ni Doña Pilar. Ang boses nito ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. At hindi lang yan. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, tila naging madilim ang kapalaran namin. Ang mga shares ni Santi sa kumpanya ay bumababa. At ngayon, ang kaniyang reputasyon ay nanganganib dahil sa iyong drama sa gallery. Napayuko si Teresita. Ang hiya ay parang isang mabigat na kadena sa kaniyang leeg. Sa kulturang kaniyang kinalakihan, ang isang asawang hindi makapagbigay ng anak ay itinuturing na kulang, isang pasanin. At ang mga Alvarez ay dalubhasa sa pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang basura na kinuha lamang nila mula sa lansangan.
Ate Sarah, don't be so sensitive. Mommy is just stating the facts. Sabat ni Lorenza habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang kaniyang boses ay tila pulot na may halong lason. Actually, may mga balibalita na sa social media. Sinasabi nila na baka raw sinadya mong mawala ang bata para magpapansin kay Kuya Santi. Poor Kuya. He's so stressed right now. He's in the studio, trying to fix the mess you made. Ang bawat salita ni Lorenza ay parang mga karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Teresita felt a surge of nausea, not from the loss of blood, but from the sheer cruelty of these women. Tinalikuran niya sila at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Gutom siya, ngunit higit pa sa pagkain, kailangan niya ng kahit kaunting init. Sa kusina, walang nakahandang pagkain para sa kanya. Ang mga katulong ay abala sa paghahanda ng hapunan para sa pamilya, ngunit tila hindi nila siya nakikita. Kumuha siya ng maliit na kaldero upang magsaing ng lugaw. Habang hinihintay ang pagkulo ng tubig, ang amoy ng bahagyang nasunog na kanin ay pumuno sa kaniyang pangamoy. Isang alaala ng kaniyang pagkabata ang sumagi sa kaniyang isip. Isang buhay na puno ng kulay at pag-ibig bago niya piniling talikuran ng lahat para kay Santiago. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang malakas na tawanan ng pamilya Alvarez. Naroon si Santi, nakikipag-inuman sa kaniyang ina at kapatid. Tila ba walang trahedyang nangyari. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay parang mga sampal sa kaniyang mukha. Siya ang nagluto, siya ang naglinis, siya ang nagbigay ng sining na nagpayaman sa kanila. Ngunit ngayon, siya ay parang isang anino na lamang sa sariling tahanan. Pumunta si Teresita sa studio ni Santi, umaasang makakausap ang asawa ng sarilinan. Ngunit tumigil siya sa pintuan. Nakita niya si Santi na nakatayo sa harap ng kanyang personal na sketchbook. Ang mga kamay ni Santi ay mabilis na binubuklat ang mga pahina. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang mga bagong fact-tao na iginuhit ni Teresita noong mga buwan ng kaniyang pagbubuntis. Perfect. This is perfect. Bulong ni Santi sa sarili. Ang seryeng ito ang magdadala sa akin sa Paris. People will think I'm a visionary. Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang panginginig sa kaniyang kalamnan. Hindi na ito sakit. Hindi na ito lungkot. Ito ay ang unti-unting paggising ng isang natutulog na galit. Nakita niya kung paano kinuha ni Santi ang isang lapis at binura ang kaniyang maliit na pirma sa sulok ng papel. Pinalitan ito ng kaniyang sariling pangalan. Biglang pumasok si Lorenza sa studio. Hindi napansin si Teresita na nasa dilim ng pasilyo. Kuya, are you done with those? Sabi ni Mommy, kailangan nating ibenta ang rights ng mga susunod na gawa mo bago pa malaman ng publiko na, well, na ikaw lang ang nakikinabang sa talent ng asawa mong malas. Sabi ni Lorenza nang may kasamang tawa. Don't worry, Lorenza. I have a plan. Sagot ni Santi nang hindi tumitingin sa kapatid. Isang huling koleksyon pa. Pagkatapos nito, we can dispose of her. Hindi na natin siya kailangan kung wala na siyang silbi sa sining at wala na ring kakayahang magbuntis. Ang mga salitang dispose of her ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Teresita. Ang kaniyang puso ay tila naging isang piraso ng yelo. Ang kaniyang pagmamahal ay namatay kasabay ng kaniyang anak, at ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan ng kaniyang kalagayan. Dahan-dahan siyang umatras, ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa kaniyang palad. Sa sandaling iyon, ang Teresita na marupok at masunurin ay nagsimulang gumuho. Nang pabalik na siya sa kaniyang silid, hinarang siya ni Lorenza sa madilim na koridor. Ang dalaga ay lumapit sa kanya at tiningnan ang kaniyang tuyot na tiyan nang may kakaibang kinang sa mga mata. Alam mo ba, Ate Sarah, masyado kang naging kampante. Akala mo ba ang pagkahulog mo sa hagdan noong gabing iyon ay dahil lang sa dulas ng sahig? Nanlaki ang mga mata ni Teresita. Ang kaniyang hininga ay tumigil.
Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti lang si Lorenza, isang ngiting puno ng lihim na katusuhan. Bago lumakad palayo, iniiwan ang isang pahiwatig na tila isang lason na unti-unting kakalat sa buong pagkatao ni Teresita. Ang bawat pahina ng kaniyang tala-arawan ay tila isang bahagi ng kaniyang balat na unti-unting binabalatan ng buhay. Sa ibabaw ng malapad na mesa sa studio, nakita ni Teresita ang kaniyang mga pinakaiingatang lihim, mga tula para sa kaniyang yumaong anak, mga munting drawing ng mga pangarap na hindi na matutupad, na ngayon ay pinagtutulungan ng kaniyang asawa at ng isang estrangherong curator mula sa isang sikat na gallery. Ang emosyon sa mga linyang ito, napakatindi, Santiago. This raw pain is what the international market is looking for, sabi ng lalaking nakasalamin habang hinahawakan ng isang papel na may bakas pa ng mga luha ni Teresita. I call it the Morning Series, Lucas. It's my way of processing the loss of my child. Sagot ni Santiago nang may malalim na buntong hininga. Ang boses ay puno ng kunwaring pighati na tila ba siya ang nakaranas ng lahat ng hirap. Nakatayo si Teresita sa pintuan. Ang kaniyang mga kamay ay nanlalamig habang nakakapit sa hamba ng pinto. Ang bawat guhit sa mga papel na yon ay galing sa kaniyang puso. Sa mga madidilim na gabi ng kaniyang pagdadalamhati sa ospital, ipinagkatiwala niya ang kaniyang sining kay Santi bilang paraan ng paghilom. Ngunit ngayon, nakikita niya itong ibinebenta na parang karne sa palengke. Nang mapansin ni Santiago ang kaniyang presensya, agad itong lumapit sa kanya. Hindi siya nagpakita ng pagkahiya. Sa halip, niyakap niya si Teresita sa harap ng bisita. Isang yakap na tila ba ay pag-aari niya ang bawat hibla ng pagkatao nito. Ang kaniyang pabango na amoy sandalwood ay sumasakal sa ilong ni Teresita. Tila isang tabing na nagtatago sa baho ng kaniyang kasinungalingan. Oh look, gustong-gusto nila ang mga bago nating concept. This will be the biggest exhibition of the year. Bulong ni Santi, ang kaniyang labi ay halos dumapo sa tainga ni Teresita. Huwag kang magalit, okay? We are one, Teresita. Ang tagumpay ko ay tagumpay mo rin. Isipin mo na lang, sa ganitong paraan, hindi mawawala ng saysay ang sakripisyo mo. Naramdaman ni Teresita ang pangingilabot. Ang mga salitang sakripisyo mo ay tila isang insulto. Wala siyang maramdamang init sa yakap ng kaniyang asawa. Ang tanging naramdaman niya ay ang kaniyang sariling katawan na tila nagiging bato. Ang kaniyang pag-ibig ay naging isang malamig na abo na nililipad ng hangin. Kinabukasan, lumabas si Teresita upang bumili ng ilang gamot sa botika sa kanto. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mainit na araw ng Maynila, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Isang itim na kotse na may madilim na salamin ang dahan-dahang sumusunod sa kaniyang bawat hakbang. Tumigil siya sa tapat ng isang tindahan ng mga bulaklak. Mula sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang pintuan ng kotse na bahagyang bumukas. Isang lalaking matangkad na suot ang isang mamahaling itim na Amerikana ang lumabas. Kahit may kalayuan, ramdam ni Teresita ang aura ng kapangyarihan at pagiging pamilyar nito. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, hindi nang may pagnanasa, kundi nang may malalim na paggalang at lungkot. Bago pa niya ito malapitan, agad itong bumalik sa loob ng kotse at mabilis na humarurot palayo. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila kilala siya nito sa kaniyang dating pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot? Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niyang bukas ang laptop ni Santiago sa kanilang silid. Si Santi ay nasa banyo, kumakanta pa habang naliligo. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak kay Teresita na silipin ang screen. Isang notification mula sa isang bangko ang nakabukas. Hindi ito ang kanilang joint account. Ito ay isang lihim na account sa ilalim lamang ng pangalan ni Santiago Alvarez. Nanlaki ang mga mata ni Teresita nang makita ang halaga ng perang pumasok doon, milyon-milyong piso na galing sa mga paunang bayad ng kaniyang mga gawa.
Ngunit ang mas nakapagpapatigil sa kanyang puso ay ang huling transaction. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang account na may pangalang hindi niya kilala, ngunit may kasamang memo na nakasulat sa Taglish. For our new house in Tagaytay, wait for me baby. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng banyo at ang paglabas ni Santiago na may suot na tuwalya, naramdaman ni Teresita ang isang matinding pagsusuka. Hindi dahil sa sakit ng tiyan, kundi dahil sa katotohanan habang siya ay nagluluksa sa kanilang anak, ang asawa niya ay naghahanda na ng bagong buhay kasama ang ibang tao gamit ang perang galing sa kaniyang dugo at pawis. Ang amoy ng floor wax at matapang na sabon ay tila dahan-dahang kinakain ang katinuan ni Teresita. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na marmol. Ang kaniyang mga tuhod ay namamanhid na sa tagal ng kaniyang pagkakaposisyon. Sa bawat kuskus ng kaniyang kamay, nakikita niya ang kaniyang sariling refleksyon sa kintab ng sahig. Isang babaeng malayo na ang hitsura sa masayahing dalagang puno ng pangarap, ilang taon na ang nakararaan. Ang kaniyang mga mata ay lubog, ang kaniyang balat ay maputla, at ang kaniyang pag-asa ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitsa. Bilis-bilisan mo ang pagkuskos, Teresita. Mamayang gabi ay may darating na mga panauhin. Ayokong makakita ng kahit isang mantsa, lalo na't ang dumi-dumi na ng aura mo sa bahay na ito. Utos ni Doña Pilar habang nakatayo sa kaniyang tapat. Ang dulo ng kaniyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ng buhaya ay halos tumama na sa ilong ni Teresita. Tumingala ang abang manugang. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagod. Mama, hindi po ba dapat ay ang mga katulong ang gumagawa nito? Masama pa po ang pakiramdam ko at kailangan ko ring tapusin ang paktao para sa exhibition ni Santi bukas. Mahinang katuwiran ni Teresita. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Pilar. Yumuko siya ng bahagya, sapat na upang maamoy ni Teresita ang kaniyang mamahaling pabango na tila lalong nagpabigat sa kaniyang sikmura. Katulong? Teresita, hiya, nakakalimot ka na yata. Sino ba ang kumuha sa'yo sa putikan noong wala kang makain? Sino ba ang nagbayad ng mga utang ng pamilya mo sa probinsya? Ang pamilya Alvarez ang nagbigay sa'yo ng pangalan, ng damit, at ng bubong na sisilong sa'yo. Sabi ng matanda, ang bawat salita ay puno ng lason ng utang na loob. Kahit ubusin mo ang lahat ng oras mo sa pagkuskus ng sahig na ito, hindi mo mababayaran ang lahat ng ginastos namin sa'yo. Kaya huwag kang magreklamo. This is the least you can do for the family that saved you. Ang salitang utang na loob ay tila isang mahigpit na tanikalang pumupulupot sa leeg ni Teresita. Sa kulturang kaniyang kinagisnan, ito ang pinakamabigat na utang. Isang utang na hindi nababayaran ng pera, kundi ng habambuhay na pagsunod at pananahimik. Kahit alam niyang siya ang nagbibigay ng yaman sa kanila sa pamamagitan ng kaniyang sining, ang kaniyang pagkatao ay binuo sa paniniwalang dapat siyang magpasalamat sa kakarampot na biyayang ibinibigay nila. Pumunta si Teresita sa kaniyang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo upang kumuha ng bagong basahan. Sa ilalim ng kaniyang luma at kupas na unan, kinuha niya ang kaniyang lumang pitaka. Mula sa loob nito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit at kupas na litrato. Isang babaeng nakasuot ng perlas, may marangal na tindig at may mga matang kamukha ng sa kanya. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na pangalan, Serafina Monteclaro. Sino ba talaga siya? Bakit tila ang bawat alaala niya bago ang aksidente sa dagat noong kanyang kabataan ay tila isang malabong panaginip? Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na itinago ni Teresita ang litrato sa kaniyang bulsa. Pumasok si Lorenza. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa kakaibang tuwa. Ate Sera, may nakita ka bang kahit anong kislap sa sahig? Tanong ni Lorenza nang may kasamang mali siya. Bakit Lorenza? Kasi nawawala ang diamond ring ni Mommy. Iyon ang paborito niyang heirloom. Sabi niya, huli niyang nakita yon sa vanity table
bago ka pumasok doon kaninang umaga para maglinis, sabi ni Lorenza. Dahan-dahang lumalapit sa kama ni Teresita. Napatayo si Teresita, ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Wala akong kinukuha, Lorenza. Alam niyo yan. Really? Pero sabi ni Mommy, ang mga taong baon sa utang ay madalas na gumagawa ng desperadong hakbang. Nakangising sagot ng dalaga. Biglang hinablot ni Lorenza ang luma at kupas na bag ni Teresita na nakasabit sa gilid ng higaan. Ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa sahig. Ang mga lumang lapis, ang kaniyang mga gamot, at ang maliit na pitaka. Mula sa loob ng pitaka, isang kumikinang na bagay ang lumabas at gumulong sa sahig. Isang singsing na may malaking diamante, nagniningning sa gitna ng karukaan ng silid. Oh my God! Ate Sera, magnanakaw ka! Sigaw ni Lorenza. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napatitig si Teresita sa singsing. Alam niyang hindi niya yon kinuha. Alam niyang ito ay isang bitag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig na niya ang mabibigat na yabag ni Doña Pilar at ni Santiago na papasok sa kaniyang silid. Ang tingin ni Santi sa kanya ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng matinding pandidiri. Ganito na ba ang halaga ng pamilya ko sa iyo, Teresita? Matapos kitang buhayin, pag nanakawan mo pa kami? Malamig na sabi ni Santiago. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita ang huling piraso ng kaniyang dangal na nadurog. Ang lahat ng kaniyang pagsisikap, ang lahat ng kaniyang sining na ipinangalan sa kaniyang asawa, ay binaliwala ng isang pirasong diamante na sadyang inilagay doon upang wasakin siya. Ang bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Teresita ay tila isang tambol na nagpaparamdam sa kanya ng papalapit na katapusan. Sa loob ng kaniyang maliit na silid, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Santiago sa kaniyang harap. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Hindi galit dahil sa pagnanakaw, kundi galit dahil sa kahihiyang idinudulot ni Teresita sa kaniyang imahe bilang isang tinitingalang artista. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, Teresita. Binigay ko sa iyo ang lahat, ang pangalan ko, ang protection ko, and this is how you repay me? Pagnanakawan mo ang sarili kong ina? Ang boses ni Santiago ay gumaralgal, puno ng pekeng dismaya. Santi, makinig ka. Hindi ko alam kung paano napunta ang singsing na yan sa pitaka ko. Alam mo ang pagkatao ko, hindi ako magagawang magnakaw. Pakiusap ni Teresita. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na inaabot ang asawa. Ngunit bago pa man dumampi ang kaniyang mga daliri sa braso ni Santi, isang malakas na hagupit ang dumapo sa kaniyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, kasunod ng isang matinding init at pamamanhid. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kaniyang laway. Napaatras siya. Ang kaniyang paningin ay panandaliang nagdilim, habang ang kaniyang tenga ay nabalot ng isang nakabibinging ugong. Huwag mo akong hawakan. Kadiri ka! Sigaw ni Santiago. You are a stain on my career. Isang magnanakaw, isang baog, isang malas. Ngayong gabi, tapos na tayo. Sa sulok ng pinto, nakita ni Teresita ang anino ni Doña Pilar na nakatayo ng tuwid, tila isang reyna na nanonood ng pagbitay sa isang alipin. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tanging ang tagumpay ng kaniyang mga plano ang nagniningning doon. Inilabas ng matanda ang isang makapal na folder at inihagis ito sa ibabaw ng kama. Sign this, Teresita. Isang dokumento na nagsasabing kusa kang aalis at wala kang kukunin kahit isang sentimo mula sa amin. At higit sa lahat, pinapatunayan nito na ang lahat ng mga gawa sa studio ni Santi ay pag-aari niya at wala kang karapatan sa sining na yon. Malamig na utos ni Doña Pilar. Lumingon si Teresita sa salamin na nakasabit sa dingding. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya nakikilala. Ang kaniyang buhok ay magulo.
Ang kaniyang pisngi ay namumaga at kulay lila, at ang kaniyang mga mata ay tila dalawang balon ng kawalan. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya para sa mga painting ni Santi. Naalala niya ang bawat sakripisyo, ang pagtitiis sa gutom at pagod para lamang maging mabuting asawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kaniyang lalamunan, isang tawang puno ng pait at pagkasuklam. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kaniyang pag-ibig kay Santiago ay tuluyan ng naputol. Hindi niyo kailangang mag-alala. Lalabas ako sa bahay na ito ng kusa, sabi ni Teresita. Ang kaniyang boses ay biglang naging kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ngunit tandaan niyo ito, ang lahat ng kinuha niyo sa akin, babalik sa inyo ng may kasamang interes. Hindi niya nilagdaan ang papel. Sa halip, kinuha niya ang kaniyang luma at butas-butas na maleta. Wala siyang dinalang kahit anong gamit na galing sa pera ng mga Alvarez. Ang kinuha lang niya ay ang kaniyang mga lumang gamit sa pagpipinta, ang kaniyang munting pitaka, at ang larawan ni Serafina Monteclaro. Kinaladkad ni Doña Pilar ang kaniyang maleta patungo sa pangunahing pintuan ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kaniyang nararamdaman. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang bawat patak nito ay tila mga karayom na tumutusok sa balat. Layas! Sigaw ni Doña Pilar habang itinulak si Teresita palabas ng pinto. Ang maleta ni Teresita ay tumilapon sa basang kalsada. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pintong kahoy ay parang isang hatol na naghihiwalay sa kanya sa mundong kaniyang kinagisnan. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. Ang ulan ay humahalo sa kaniyang mga luha. Ang kaniyang manipis na damit ay dumidikit na sa kaniyang nangangatog na katawan. Wala siyang matuluyan. Wala siyang pera. Ang kaniyang kaisa-isang asawa ay pinanood lang siyang itapon na parang basura sa kalsada mula sa bintana ng ikalawang palapag bago nito isinara ang kurtina ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad si Teresita sa gitna ng baha, ang kaniyang mga paa ay nagsisimula ng sugatan dahil sa sirang tsinelas. Ang kaniyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa gutom at panghihina. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa kalsada, isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang huminto sa kaniyang tapat. Isang malapad na itim na payong ang bumukas sa ibabaw ng kaniyang ulo, nagbibigay ng panandaliang proteksyon mula sa galit ng langit. Isang kamay na malakas at mainit ang humawak sa kaniyang siko upang pigilan siyang matumba. Huli na ang lahat para sa kanila, Serafina. Isang baritono at kalmadong boses ang narinig niya sa gitna ng ingay ng ulan. Oras na para bumalik ang tunay na kislap ng mga Monteclaro. Ang init na nanggagaling sa loob ng sasakyan ay tila isang malupit na biro para sa nanginginig na katawan ni Teresita. Nakaupo siya sa upuang gawa sa malambot na balat, habang ang bawat patak ng tubig mula sa kaniyang basang damit ay dahan-dahang sumisipsip sa mamahaling tela. Ang amoy ng sandalwood at bagong linis na interior ng sasakyan ay bumabalot sa kanya. Isang matinding kaibahan sa malansang amoy ng ulan at kanal na kaniyang iniwan sa labas. Sa kaniyang tabi, ang lalaking nagngangalang Rafael ay nananatiling tahimik. Ang kaniyang mga kamay na malinis at may maayos na mga kuko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi siya tumitingin kay Teresita ng may awa. Ang kaniyang tingin ay puno ng isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. "Uminom ka muna, milady. Mainit pa ang tsaa na yan." Basag ni Rafael sa katahimikan habang iniaabot ang isang flask na gawa sa pilak. "Milady?" Mahinang tanong ni Teresita. Ang kaniyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. "Bakit mo ako tinatawag ng ganyan? At paano mo nalaman ang pangalang Serafina?" Itinigil ni Rafael ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Malayo na sa madilim na anino ng mansyon ng mga Alvarez. Kinuha niya ang isang tablet mula sa dashboard at binuksan ang isang file.
Iniharap niya ito kay Teresita. Ang screen ay nagpakita ng isang lumang balita mula sa mga pahayagan 10 taon na ang nakalilipas. Ang pagkawala ng tagapagmana ng Monte Claro sa isang aksidente sa dagat. 10 taon kaming naghanap, Serafina. Noong mabalitaan namin na may isang babaeng kamukha mo na nagpakasal sa isang hamak na pintor sa probinsya, hindi ako naniwala noong una. Simula ni Rafael, ang kaniyang boses ay puno ng emosyon. Iniwan mo ang lahat, ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan mo, para lamang sa isang lalaking walang ginawa, kundi gamitin ka at itapon na parang basura. Napatitig si Teresita sa larawan sa screen. Ang batang babae sa larawan ay nakasuot ng isang puting bestido, may mga matang puno ng liwanag at pangarap. Iyon siya. Naalala na niya ang lahat. Ang aksidente sa yate, ang pagkawala ng kaniyang alaala sa loob ng ilang buwan, at ang pagkakatagpo sa kanya ni Santiago sa baybayin ng Batangas. Akala niya ay si Santiago ang kaniyang tagapagligtas, ang kaniyang buong mundo. Ngunit sa katotohanan, naging bilanggo siya ng isang kasinungalingan. Ang lahat ng ginawa mo para sa kanila, ang mga painting na ipinangalan sa kanya, lahat yun ay nakarehistro na sa ilalim ng Monte Claro Group bago pa man niya ito ibenta. Dagdag ni Rafael habang iniaabot ang isang makapal na folder na may gintong tatak ng kumpanya. Hindi ka lang isang asawa na itinapon, Serafina. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang perang ginagastos nila ngayon, iyan ay kakarampot na bahagi lamang ng imperyong pag-aari mo. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Teresita. Hindi na ito ang hapdi ng sampal ni Santiago. Hindi na ito ang bigat ng pangungutya ni Doña Pilar. Ito ay ang unti-unting pagbabalik ng kaniyang tunay na anyo. Ang kaniyang likod na dati ay laging nakayuko sa paglilinis ng sahig ay dahan-dahang tumuwid. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging matalas at malamig na tila bakal. Rafael, tawag niya. Ang kaniyang boses ay wala ng panginginig. Ano ang kailangan mo, milady? Gusto kong burahin ang bawat bakas ni Teresita Alvarez. Gusto kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin. Ang sining ko, ang dangal ko, at ang bawat sentimong ninakaw nila mula sa dugo ng anak ko. Sabi ni Serafina. Kinuha niya ang gunting na nasa loob ng first aid kit ng sasakyan. Nang walang pag-aalinlangan, ginupit niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahawakan ni Santi upang pasunurin siya. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ng sasakyan ay tila mga tanika lang napuputol. Welcome back, Serafina Monteclaro. Bulong ni Rafael, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kaniyang mga labi. Bago muling umandar ang sasakyan, tumingin si Serafina sa labas ng bintana. Mula sa malayo, nakikita niya ang mansyon ng mga Alvarez na tila isang kulungang gawa sa karton na madaling mawasak. Hindi na siya umiiyak. Ang kaniyang mga mata ay tuyo na. Ngunit ang kagalitang nananalaytay sa kaniyang mga ugat ay mas mainit pa sa anumang apoy. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Bulong niya sa kaniyang sarili habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot patungo sa liwanag ng Makati, iniiwan ang kadiliman ng kaniyang nakaraan. Ang bawat hakbang ni Serafina sa makintab na sahig na gawa sa Nara ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang mansyon ng mga Monteclaro ay hindi kasing ingay ng bahay ng mga Alvarez. Dito, ang bawat sulok ay nababalot ng isang marangal na katahimikan. Ang amoy ng sariwang mga bulaklak na puting lili at ang banayad na halimuyak ng mamahaling kandila ay sumalubong sa kanya. Malayo sa masangsang na amoy ng pintura at turpentine na tila nakadikit na sa kaniyang balat sa loob ng maraming taon. Dinala siya ni Rafael sa kaniyang dating silid. Pagbukas ng malaking pintong kahoy, bumungad sa kanya ang isang malawak na espasyo na tila hindi nagbago sa loob ng isang dekada. Ang lahat ng kaniyang kagamitan ay naroon pa rin. Malinis,
maayos, at tila naghihintay sa kaniyang pagbabalik. Milady, the best doctors and stylists are waiting for you sa kabilang silid. Pero bago ang lahat, kailangan mong mag-transform. Mahinahong sabi ni Rafael habang iniaabot ang isang baso ng gatas na may halong pulot. Ang Teresita na kilala nila ay patay na. Ang Serafina na haharap sa kanila ay isang babaeng hindi nila kayang abutin kahit sa panaginip. Pumasok si Serafina sa banyo na gawa sa purong puting marmol. Habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kaniyang basang damit, nakita niya ang kaniyang refleksyon sa malaking salamin na abot hanggang sahig. Doon, lantad ang bawat pasa sa kaniyang katawan. Ang lilang mantsa sa kaniyang pisngi mula sa sampal ni Santiago, ang mga sugat sa kaniyang tuhod mula sa pagkakaluhod sa sahig, at ang kapayatan ng kaniyang katawan na tila isang kandilang paubos na. Ngunit nang damhin niya ang mainit na tubig na may halong mahahalagang langis, naramdaman niya ang unti-unting paghulas ng dumi ng nakaraan. Ang hapdi ng kaniyang mga sugat ay tila nagiging kalyo na magpapatigas sa kaniyang kalooban. Sa bawat kuskos ng kaniyang balat, tila ba ay tinatanggal niya ang bawat bakas ng paghawak ni Santiago, ang bawat pangungutya ni Doña Pilar, at ang bawat pananakit ni Lorenza. Lumabas siya ng banyo na nakasuot ng isang manipis na robe na gawa sa purong sutla. Ang kaniyang buhok na kaniyang pinutol ng maikli ay inayos ng mga eksperto sa paraang nagpapakita ng kaniyang matalas na panga at marangal na tindig. Wala nang bakas ng pagiging katulong sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga mata ay pinalibutan ng banayad na anino na lalong nagpatalim sa kaniyang tingin. "You look breathtaking, milady." Bulong ni Rafael nang muli silang magkita sa library. Inilapag ni Rafael ang isang tablet sa harap ni Serafina. Nakabukas doon ang profile ng Monte Claro Art Foundation. While you were away, ang pamilya Alvarez ay kumuha ng malaking loan sa Southeast Bank upang punduhan ang susunod na international tour ni Santiago. They used the Alvarez Mansion as collateral. Paliwanag ni Rafael, ang kaniyang boses ay puno ng katusuhan. And guess what? Ang Southeast Bank ay kakabili lang ng Monte Claro Group kagabi. In short, milady, ikaw na ang may-ari ng utang nila. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Kinuha niya ang isang fountain pen na gawa sa ginto at dahan-dahang nilagdaan ang dokumento ng acquisition. Ang bawat hagod ng panulat ay tila isang selyo sa tadhana ng mga taong umapis sa kanya. I want them to feel the pressure, Rafael. Huwag niyo muna silang singilin. Hayaan niyo silang gumastos ng gumastos para sa kanilang marangyang party. I want them to reach the peak of their arrogance. Utos ni Serafina habang pinagmamasdan ng kaniyang mga kuko na ngayon ay malinis at may pinturang pula na parang dugo. Dahil kapag nandoon na sila sa pinakamataas na bahagi ng kanilang kasikatan, doon ko sisipain ang hagdan na kinatatayuan nila. Copy that, milady. May isa pa pala tayong problema, dagdag ni Rafael. Ang kanyang mukha ay bahagyang naging seryoso. Si Santiago ay nagpapanggap na siya ang kumuha ng mga factao mo at gagawin itong The Widow's Light Collection. He's telling everyone that you died in an accident and this is his tribute to you. Napatigil si Serafina. Ang kaniyang hawak na pen ay bahagyang bumaon sa papel. Ang kaniyang asawa ay hindi lamang nagnakaw ng sining. Pinatay na rin siya nito sa isipan ng publiko upang gawing marketing strategy ang kaniyang kamatayan. Gusto niya ng trahedya? Ibibigay ko sa kanya ang isang epikong trahedya. Malamig na sabi ni Serafina. I-set up mo ang meeting sa mga board members. Mula ngayon, ang sining ng mga Monte Claro ay hindi na magiging anino ng kahit sino. Tumayo si Serafina at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng kaniyang pamilya. Sa malayo, nakikita niya ang unti-unting pagsikat ng araw. Isang bagong liwanag na hindi na muling mananakaw ng kahit na sino. Ang puting canvas na nakatayo sa gitna ng studio ay tila isang malawak at mapang-uyam na disyerto. Hawak ni Santiago ang kaniyang ko.
Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kahoy nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng 3 linggo, simula nang itapon nila si Teresita sa kalsada, ang studio ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang tila bumubulong ng kaniyang kawalan ng kakayahan. Sinubukan niyang magpahid ng kulay asul, sinusubukang gayahin ang banayad na hagod na dati ay ginagawa ni Teresita sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang bawat guhit niya ay tila matigas, walang buhay at walang kaluluwa. Ang amoy ng pintura na dati ay nagbibigay sa kanya ng dangal ay tila naging isang masangsang na paalala ng kaniyang pagnanakaw. Bakit hindi ko makuha ang tamang timpla? Asar na bulong ni Santiago sa kaniyang sarili. Ibinagsak niya ang ko sa sahig. Ang tunog nito sa kahoy na palapag ay tila isang pagkutya sa kaniyang pagkatao. Kinuha niya ang bote ng alak sa tabi ng kaniyang mesa at uminom ng diretsyo, hinahayaang gumuhit ang init ng likido sa kaniyang lalamunan upang lunurin ang namumuong takot sa kaniyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Pilar. Suot ang kaniyang mamahaling silk robe. Ang kaniyang mukha ay puno ng pag-aalala na pilit niyang itinatago sa ilalim ng makapal na cream. Santiago, kailangan mo nang matapos ang The Widow's Light series. Tumawag na naman ang manager ng bangko kanina. Sinasabi nila na may mga bagong policy ang bagong may-ari ng Southeast Bank. Sabi ni Pilar, ang boses ay may panginginig ng kaba. They are asking for a partial payment of our loan. At malaki ang kailangan nating ilabas. I'm working on it, ma. Huwag mo akong i-pressure. Singal ni Santiago. Ang sining ay hindi minamadali. Alam mo namang patay na si Teresita sa isip ng publiko, kaya kailangan nating gawing perpekto ang koleksyong ito para maging blockbuster. Pero nasaan na ang mga huling sketches na iniwan niya? Gamitin mo na yun. Just trace them, Santiago. No one will know. Mungkahi ng matanda. Ang kaniyang katusuhan ay muling nangingibabaw. Napayuko si Santiago. Ang totoo ay wala na siyang magamit. Ang lahat ng factow na ninakaw niya ay naubos na niya sa nakaraang 3 linggo. At ang mga natira ay hindi niya maintindihan ang daloy. Si Teresita ang utak, ang puso, at ang kamay sa likod ng bawat tagumpay niya. Ngayon na wala na ang kaniyang kasangkapan, naramdaman ni Santiago na siya ay isang hungkag na balat lamang. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa kaniyang gallery manager. Santiago, good news. Isang kinatawan mula sa Monte Claro Group ang tumawag kanina. Masayang balita sa kabilang linya. Narinig nila ang tungkol sa bago mong koleksyon at ang trahedya ng asawa mo. Gusto nilang maging main sponsor ng international tour mo. Pero may isang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Santiago. Ang pangalang Monte Claro ay katumbas ng walang hanggang yaman sa bansa. Anong kondisyon, Lucas? Gusto nilang makita ang centerpiece ng collection sa darating na Grand Gala ng Monte Claro Museum sa susunod na linggo. Doon nila i-announce ang partnership nyo. Santiago, this is it. Once na makuha mo ang suporta ng mga Monte Claro, wala na tayong kailangang bayarang utang. Napalunok si Santiago. Isang halo ng kaba at pananabik ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya tatapusin ang centerpiece sa loob ng 7 araw. Ngunit hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Sige, sabihin mo sa kanila, tatanggapin ko. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang masterpiece na nakita nila. Sagot ni Santiago habang pilit na pinatitigas ang kaniyang boses. Pagkababa ng telepono, tumingin siya muli sa puting canvas. Sa kaniyang isip, tila nakikita niya ang anino ni Teresita na nakatayo sa kaniyang tabi, dahan-dahang gumuguhit. Ngunit nang kurap niya ang kaniyang mga mata, ang anino ay naglaho at ang tanging natira ay ang malamig na katotohanang wala siyang sining na maibibigay, kundi ang sining ng panlilinlang. Samantala, sa isang opisina sa tuktok ng Monte Claro Tower, pinapanood ni Serafina ang live feed mula sa security camera ng gallery ni Santiago. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi
habang nakikita ang desperasyon sa mukha ng kaniyang dating asawa. Kagagat siya sa pain, milady, sabi ni Rafael habang inilalapag ang gintong invitation card sa mesa. Inaasahan na nila ang iyong pagdating bilang pangunahing patron, ngunit hindi nila inaasahan ang mukhang makikita nila sa likod ng pangalang Monteclaro. Ipadala mo na ang invitation sa mansyon ng mga Alvarez, Rafael. Utos ni Serafina habang hinahaplos ang kaniyang maikling buhok na ngayon ay sumisimbolo sa kaniyang kalayaan. Gusto kong makita nila ang bawat detalye ng card na yan. I want them to dress in their best clothes because it will be the last night they will ever feel like royalty. Kinuha ni Serafina ang kaniyang ko, ang kaniyang tunay na ko na gawa sa pinakamahusay na materyales. Sa isang mabilis at matapang na hagod, sinimulan niya ang kaniyang tunay na masterpiece. Hindi na ito ang liwanag pagkatapos ng bagyo. Ito ay ang paghuhukom ng isang ina. Ang lobby ng Monteclaro Tower ay tila isang katedral ng kapangyarihan. Malamig, malawak, at napalilibutan ng naglalakihang salamin na tila nagmamasid sa bawat galaw ng mga taong nagnanais pumasok. Ang amoy ng mamahaling floor wax at ang banayad na simoy ng sentralisadong aircon ay nagbibigay ng mensahe. Dito, ang pera ay hindi lamang ginagastos, ito ay idinidiktahan. Sa gitna ng marangyang silid, nakatayo si Doña Pilar Alvarez. Suot niya ang kanyang pinakamahal na bestidong sutla, ngunit ang kanyang mga kamay na may suot na makapal na singsing ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang Hermes bag. Ang kaniyang mukha, na dati ay puno ng pagmamataas, ay bakas ngayon ang puyat at desperasyon. I need to see the CEO, iha. Sabihin mo, ako ang nanay ni Santiago Alvarez, ang tanyag na pintor. Pakiusap ni Pilar sa receptionist na may matamis ngunit propesyonal na ngiti. Pasensya na po, Doña Pilar. Ang ating CEO ay wala pong tinatanggap na bisita nang walang appointment. Napaka-busy po niya sa paghahanda para sa Grand Gala bukas. Magalang na sagot ng dalaga. Hindi alam ni Doña Pilar na sa likod ng madilim na salamin ng isang opisina sa itaas, pinapanood siya ni Serafina. Nakaupo ang tunay na tagapagmana ng Monteclaro sa isang swivel chair na gawa sa balat ng baka, habang humihigop ng mainit na kape. Ang bawat luhang pilit na pinipigilan ni Pilar sa lobby ay tila isang matamis na kanta sa pandinig ni Serafina. Tingnan mo siya, Rafael, ang babaeng nagpapakiskis sa akin ng sahig hanggang sa dumugo ang aking mga daliri. Ngayon ay nagmamakaawa sa aking mga empleyado. Malamig na sabi ni Serafina. Gusto mo na ba siyang harapin, milady? Tanong ni Rafael na nakatayo sa kaniyang likuran. Hindi pa. Hayaan mo siyang maghintay sa init ng araw. Hayaan mong maramdaman niya ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Sagot ni Serafina habang ibinababa ang kaniyang tasa. Gusto ko, kapag nagkita kami, nandoon na siya sa puntong handa na niyang ibenta ang sarili niyang kaluluwa para sa pera. Samantala, sa mansyon ng mga Alvarez, ang tensyon ay kasing talim ng isang kutsilyo. Si Lorenza ay abala sa kaniyang silid. Mabilis na isinisilid ang kaniyang mga alahas at mamahaling damit sa isang malaking maleta. Ang kaniyang mga mata ay lilisaw-lisaw, tila isang magnanakaw sa sariling tahanan. Ano ang ginagawa mo, Lorenza? Tanong ni Santiago na biglang sumulpot sa pintuan. Ang kaniyang hitsura ay parang isang taong hindi natulog ng isang linggo. Magulo ang buhok at amoy alak. Kuya, we have to face it. Malulubog na tayo sa utang. Sigaw ni Lorenza. Sabi ni Mommy, ang bagong may-ari ng bangko ay wala raw awa. Inaalok ko na ang mga bags ko online para lang may pang-exit tayo kung sakaling kuhanin nila ang bahay na ito. Shut up! Bukas, sa gala, magbabago ang lahat. Ang Monteclaro Group ang sasagip sa atin. Singal ni Santiago habang hinahablot ang braso ng kapatid. Isusuot mo ang pinakamahal mong gown. Ngingiti ka. Magpapanggap tayo na tayo ang pinakamayamang pamilya sa bansa hanggang sa makuha ko ang kontrata. Isang malakas na katok sa pangunahing pinto
ang pumutol sa kanilang pag-aaway. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tinatamaan ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nagkatinginan ng magkapatid. Bumaba sila at nadatnan ng kanilang ina na katatapos lang dumating. Pawis na pawis at tila lantang gulay. Sa tapat ng pinto ay nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng kumpanya. May bitbit na isang itim na envelope na may gintong tatak ng mga Monteclaro. Para sa pamilya Alvarez, sabi ng lalaki, bago tumalikod ng walang anumang pagbati. Dahan-dahang binuksan ni Doña Pilar ang envelope. Sa loob ay may 3 gintong invitation card. Ang sulat ay nakaukit sa paraang parang mga bituin sa madilim na langit. Ngunit sa ilalim ng bawat pangalan nila, may nakasulat na isang maliit na mensahe sa Tagalog. Ang bawat utang ay may kabayaran. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. See you in the light. Nabitawan ni Doña Pilar ang card. Ang tunog ng papel na tumama sa sahig ay tila isang kabaong na isinasara. Anong ibig sabihin nito, ma? Tanong ni Santiago. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi ko alam, Santiago. Pero parang may nagmamasid sa atin. Bulong ni Pilar, habang nakatingin sa madilim na pasilyo ng kanilang bahay, kung saan tila nararamdaman pa rin niya ang presensya ni Teresita. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Serafina sa harap ng isang malaking painting na kaniyang tinatapos. Ang kaniyang mga kamay ay puno ng pintura, ngunit ang kaniyang mukha ay payapa. Ang masterpiece ay tapos na. Isang larawan ng isang babaeng bumabangon mula sa apoy, hawak ang puso ng mga taong nagtangka siyang sirain. Bukas, Rafael, sabi ni Serafina habang pinagmamasdan ang kaniyang sining. Bukas, ipapakita ko sa kanila ang tunay na sining ng karma. Ang bawat hakbang sa malawak na pasilyo ng Monteclaro Museum ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang amoy ng mga sariwang puting orchid ay humahalo sa halimuyak ng pinakamamahaling alak at mga pabangong mula pa sa Paris. Ang bawat sulok ng bulwagan ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier na tila mga bituin na bumaba upang saksihan ang isang paghuhukom. Naroon ang pamilya Alvarez. Suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan na tila ba ay baluti laban sa nakaambang kamatayan ng kanilang dangal. Si Santiago ay nakasuot ng isang pasadyang tuksedo, ngunit ang kaniyang leeg ay basa ng pawis at ang kaniyang mga mata ay hindi mapakali sa kakahabol sa bawat aninong gumagalaw. Si Doña Pilar naman ay tila isang reyna ng kaplastikan, nakangiti sa bawat bilyonaryong lumalapit, kahit na ang kaniyang mga tuhod ay nangangatog sa kaba. Mommy, look, lahat sila ay nakatingin sa atin. Akala siguro nila ay tayo na ang bagong paborito ng mga Monteclaro. Bulong ni Lorenza habang humihigop ng sampan. Ayusin mo ang tindig mo, Lorenza. Tonight, we claim our place at the top. Kapag lumabas na ang CEO, siguruhing nandoon tayo sa harap. Sagot ni Pilar, ang boses ay puno ng desperasyong pilit itinatago. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Ang tanging natira ay ang malamig na liwanag ng isang spotlight na nakatutok sa malaking entablado. Ang marahang paghampas ng telon sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang trahedya. Lumabas si Rafael de la Cruz, ang respetadong Chief Financial Officer ng Monteclaro Group. Ang kaniyang tindig ay matikas. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang hatol. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang sining. Ipinagdiriwang natin ang pagbabalik ng liwanag na matagal nang nawala. Panimula ni Rafael, ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito, ang aming Chief Executive Officer at ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Monteclaro, si Madam Serafina Monteclaro. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila tumigil. Mula sa kadiliman, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang asul na bestidong gawa sa sutla na tila dumadaloy na tubig sa ilalim ng buwan. Ang kaniyang buhok ay maikli at matapang,
Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa talim ng karunungan at pait. Ang kaniyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng awtoridad na tila dumudurog sa bawat kasinungalingang itinayo ng pamilya Alvarez. Nabitawan ni Santiago ang kaniyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang alak na pula ay kumalat sa kaniyang sapatos, tila dugo mula sa isang sariwang sugat. Teresita, bulong ni Santiago, ang kaniyang boses ay tila isang hininga ng isang taong nalulunod. Lumingon si Serafina sa direksyon nila. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Santiago sa mukha ng kaniyang asawa. Hindi ito ang Teresita na nagluluto ng kaniyang pagkain. Hindi ito ang Teresita na lumuluhod upang kuskusin ang kaniyang dumi. Ito ay si Serafina, ang babaeng may hawak ng kanilang leeg. "Welcome, Santiago. Welcome, Doña Pilar," sabi ni Serafina sa mikropono. Ang kaniyang boses ay tila musika ng isang dambuhalang bagyong paparating. "Natutuwa ako na nakarating kayo upang saksihan ang paglalantad ng aking huling obra maestra." Itinuro ni Serafina ang malaking canvas na natatakpan ng itim na tela sa gitna ng entablado. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa ganda. Ito ay tungkol sa katotohanan. Maraming nagsasabi na ang sining ay ninanakaw, ginagamit, at nilalapastangan para sa pansariling katanyagan. Patuloy ni Serafina habang dahan-dahang lumalapit sa pamilya Alvarez. Pero ang tunay na liwanag, kahit gaano mo itago sa ilalim ng lupa, ay palaging gagawa ng paraan upang sumikat muli. Mabilis na hinablot ni Serafina ang itim na tela. Ang bawat hibla ng tela na bumabagsak sa sahig ay tila naglalantad ng isang lihim na matagal nang ibinaon. Bumungad sa lahat ang isang dambuhalang painting, hindi ang ninakaw na gawa ni Santiago, kundi isang mas masakit na sining. Ito ay isang larawan ng isang babaeng duguang nakahandusay sa isang malamig na sahig na marmol, habang sa kaniyang paligid ay may mga aninong tila mga buwayang nagpipista sa kaniyang laman. Sa gitna ng painting ay isang maliit na asul na sweater ng sanggol, punit-punit at puno ng mansa ng dugo. Ito ang pamagat ng aking obra, ang kabayaran ng kataksilan. Malamig na pahayag ni Serafina. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong ng pagkamangha at pagkapahiya. Ang mga bisita ay nagsimulang tumingin sa pamilya Alvarez nang may pandidiri. Nakita ni Doña Pilar ang refleksyon ng kaniyang sarili sa painting. Ang aninong may hawak na rosaryo habang nanunukso. "Ano ang ibig sabihin nito, Serafina? This is a joke, right? Juan, please!" Pakiusap ni Santiago. Sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan siya ni Rafael. Ang bawat stroke ng pintura sa canvas na yan ay may kasamang ebidensya, Santiago, sabi ni Serafina habang inilalabas ang isang tablet. Ang lahat ng faktao na ibinenta mo, ang lahat ng pirma na binura mo, at ang bawat sentimong inilipat mo sa iyong lihim na account habang namamatay ang anak natin, lahat iyan ay nakadisplay na sa screen sa likod mo. Lumingon ang lahat sa malaking screen. Doon ay nakapaskil ang mga bank statements, ang mga video mula sa security camera ng studio, at ang mga dokumento ng pagnanakaw ng sining. Ang bawat segundo ng kanilang buhay ay tila naging isang bukas na aklat para sa buong mundo. "You destroyed me because you thought I was nothing," sabi ni Serafina. Ang kaniyang boses ay puno ng panginginig ng galit na ngayon ay naging kapangyarihan. "Ngayon, tingnan niyo ang inyong mga sarili. Ang mansyon niyo, pag-aari ko na. Ang career mo, tapos na. At ang dangal niyo, wala nang matitira, kahit isang piraso." Napaupo si Doña Pilar sa sahig. Ang kaniyang Hermes bag ay nabitawan at ang mga laman nito ay nagkalat, kasama na ang diamanteng singsing na ginamit nilang panggigipit kay Teresita. Nakatayo si Serafina sa kaniyang tapat, tila isang diyosa ng katarungan, habang ang bawat ilaw sa bulwagan ay nakatuon sa kaniyang tagumpay.
Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng isang mahina at mapait na hikbi mula kay Santiago, ngunit wala ng taong lilingon upang siya ay kaawaan. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa namumutlang mukha ni Santiago. Ang boses ng mga reporter na nagtatanong ng sabay-sabay ay naging isang nakabibinging ugong, tila isang kawan ng mga bubuyog na handang sumugod sa isang nabubulok na prutas. Ang amoy ng natapon na alak sa sahig ay humalo sa amoy ng pawis at takot na bumabalot sa pamilya Alvarez. Nakatayo si Serafina sa gitna ng entablado. Ang kaniyang anino ay mahaba at matikas, tila isang monumento ng katarungan. Pinanood niya si Santiago na pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa likod ng kaniyang nanginginig na mga kamay. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang henyo ay mukhang isang basang sisiw na nahuli sa gitna ng kalsada. Serafina, please, pag-usapan natin ito. Mahal kita, di ba? Nagkamali lang ako, nadala lang ako ng ambisyon. Sigaw ni Santiago, ang kaniyang boses ay gumaralgal sa desperasyon. Sinubukan niyang lumapit, ngunit mabilis siyang hinarangan ng 2 security guard na kasing tigas ng bato ang mga mukha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Mahal, ang pag-ibig ba para sa iyo ay ang pagnanakaw sa aking kaluluwa? Ang pag-ibig ba ay ang pagtalikod sa akin habang dugo ang nakahandusay ako sa ospital? Huwag mong dungisan ang salitang yan, Santiago. Ang pangalan ko ay Serafina Monteclaro at ang babaeng minahal mo ay matagal mo nang pinatay. Sa ibaba ng entablado, si Doña Pilar ay pilit na tumatayo. Iniaayos ang kaniyang nagulong buhok habang ang kaniyang mga mata ay lilisaw-lisaw sa paghahanap ng kakampi. Ngunit ang bawat bilyonaryong kaibigan niya ay tumalikod, ang bawat matapobreng donya ay nagbulungan ng may kasamang pandidiri. Ang hiya na kaniyang kinatatakutan ay dumating ng may kasamang hagupit na hindi niya kayang pigilan. Serafina, naging ina mo ako. Utang na loob mo sa amin ang proteksyong ibinigay namin noong wala kang matuluyan. Sigaw ni Doña Pilar, pilit pa ring ginagamit ang kaniyang huling sandata. Lumamlam ang paningin ni Serafina. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Ang tunog ng kaniyang takong sa marmol na sahig ay parang bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Pilar. Huminto siya sa tapat ng matanda. Yumuko siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Pilar ang malamig na aura ng kaniyang kagalitang matagal na kinimkim. Proteksyon. Ang tinatawag niyo bang proteksyon ay ang pagpapakiskis sa akin ng sahig habang ako ay nagdadalang tao? Ang pagtawag sa akin ng malas habang nililibing ko ang anak ko? Bulong ni Serafina. Ang boses ay puno ng pait. Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na ng bawat painting na ninakaw nyo. Ngayon, ang utang nyo naman ang sisingilin ko. At naniniwala ako sa interes, Doña Pilar. Inilahad ni Rafael ang isang itim na folder sa harap ni Santiago. Mr. Alvarez, ang lahat ng iyong mga kontrata sa Monteclaro Group at sa aming mga partners ay formal ng kinakansela dahil sa lantarang panloloko at plagiarism, obligasyon mong ibalik ang lahat ng advance payments na natanggap mo. Paliwanag ni Rafael nang may malamig na profesionalismo. At dahil ang iyong mansion at studio ay ginamit mong collateral sa utang na hindi mo nabayaran, ang mga ito ay formal ng kinukuha ng Monteclaro Bank. Mayroon kayong 24 na oras upang lisanin ang property. Nanlumo si Santiago. Ang kaniyang mga binti ay tila naging halaya, kaya't napaupo siya sa basang sahig sa gitna ng mga bubog ng kristal. Ang kaniyang sining na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang kaniyang pangalan ay magiging isang babala sa bawat artista sa buong mundo. Mami, ano nang gagawin natin? Ang mga gamit ko, ang mga bags ko. Iyak ni Lorenza habang hinihila ang laylayan ng gown ng kaniyang ina. Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na sumusugod. Tila bawat larawan ay isang pako sa kabaong ng kanilang reputasyon.
Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Serafina patungo sa kaniyang masterpiece, ang larawan ng babaeng bumabangon mula sa apoy. Hinaplos niya ang tuyong pintura sa bahaging may asul na sweater. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang bigat sa kaniyang dibdib ay tila dahan-dahang naglalaho, sumasabay sa hanging nanggagaling sa labas ng gusali. Tapos na, anak ko, bulong niya sa kaniyang sarili. Sa pintuan ng museo, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang kalansing ng mga posas na inilabas nila ay tila isang musika ng katarungan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Lumapit sila kay Santiago at sa kaniyang ina. Mr. Santiago Alvarez at Doña Pilar Alvarez, arestado kayo sa kasong estafa, lalong-lalo na sa malakihang paglabag sa intellectual property rights at financial fraud. Pahayag ng opisyal. Habang hinihila sila palabas, nakita ni Serafina ang huling sulyap ni Santiago. Isang sulyap na puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag ay bumalik na sa tunay na may-ari at ang kadiliman ay naiwan sa mga taong sumubok na pumatay sa kaniyang kaluluwa. Tumingin si Serafina kay Rafael na matapat na nakatayo sa kaniyang tabi. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi sa unang pagkakataon. Ang mansyon ng mga Alvarez, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamataas, ay nababalot ngayon ng isang malamig at mapanglaw na katahimikan. Ang malalaking pintong kahoy na dati ay naghihiwalay sa kanila mula sa maruruming tao sa labas ay nakabukas na ngayon ng malawak, hindi upang tumanggap ng bisita, kundi upang ilabas ang bawat piraso ng kasinungalingang itinago sa loob nito. Sa labas ng gate, nakatayo ang mga truck na may tatak ng Monte Claro Bank. Ang mga tauhan ay abala sa paglalabas ng mga antigong muebles, ang mga mamahaling porselana, at ang mga painting na dati ay pinagmamalaki ni Santiago. Ang bawat gamit na inilalabas ay tila isang bahagi ng pagkatao ng mga Alvarez na binabawi ng tadhana. Nakatayo sa kalsada si Doña Pilar. Suot ang kaniyang gusot na bestido at walang bakas ng makeup sa kaniyang mukha. Hawak niya ang kaisa-isang maleta na pinayagan siyang dalhin. Isang maletang puno ng mga lumang damit at ilang barya. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng init ng araw, habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya. Ngunit ngayon ay nagbubulungan at tumatawa habang kumukuha ng video sa kanilang mga cellphone. "Huwag niyo akong hawakan. Akin ang bahay na yan. Akin ang lahat ng yan." Sigaw ni Doña Pilar sa mga gwardya, ngunit ang kaniyang boses ay tila isang desperadong alulong ng isang asong nawalan ng tirahan. "Mommy, tama na. Nakakahiya na tayo." Iyak ni Lorenza habang hinihila ang kaniyang ina. Si Lorenza na dati ay hindi naglalakad ng walang draper, ay kargado ngayon ng kaniyang sariling mga bag na puno ng mga imitasyong alahas na kaniyang itinira. Ang amoy ng alikabok mula sa loob ng bahay at ang usok mula sa mga dumaraang jeepney ay sumasakal sa kanya. Isang matinding paalala na wala na silang kinalulugaran sa mundo ng mga elite. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Santiago sa isang malamig na sementong sahig. Ang amoy ng kalawang at ihi ay nakadikit na sa kaniyang balat. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng uling na kaniyang nakuha mula sa sulok ng silid. Sinubukan niyang gumuhit sa pader. Sinusubukang ilabas ang henyo na kaniyang ipinangalandakan sa buong mundo. Ngunit sa bawat hagod niya, ang lumalabas ay mga linyang walang buhay, walang kulay, walang kaluluwa. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay at nagsimulang humikbi. Ngayon lang niya naintindihan. Ang kaniyang sining ay hindi kailanman nanggaling sa kanya. Noong itinapon niya si Teresita, itinapon din niya ang kaisa-isang bagay na nagbigay sa kaniya ng halaga. Siya ay isang hungkag na sisidlan, isang magnanakaw na wala ng matatago. Samantala,
Sa isang payapa at luntiang bahagi ng lungsod, nakatayo si Serafina sa harap ng isang munting puntod na napapalibutan ng mga sariwang puting rosas. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila isang yakap mula sa langit. Ang amoy ng basang lupa at ang bango ng mga bulaklak ay nagbibigay ng kapayapaan sa kaniyang puso. Anak ko, tapos na ang laban. Bulong ni Serafina habang dahan-dahang inilalatag ang asul na sweater sa ibabaw ng marmol. Ang bawat luhang ibinuhos ko para sa iyo, naging tinta na nagbunyag sa katotohanan. Ngayon, maaari ka nang mamahinga ng payapa. At ako ay malaya na. Lumapit si Rafael mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat ni Serafina. Ang kaniyang presensya ay tila isang matatag na poste na hindi kailanman bumitaw kahit sa gitna ng bagyo. Handa ka na ba, milady? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng paggalang at pag-asa. Huminga ng malalim si Serafina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hangin na pumasok sa kaniyang baga ay hindi na masakit. Ang bawat hapdi sa kaniyang nakaraan ay tila nagiging mga kalyo na magpapatibay sa kaniyang susunod na hakbang. Handa na ako, Rafael. Hindi na ako lilingon sa dilim. May mga kulay pa akong kailangang ipinta. Mga kulay na hindi na kayang nakawin ng kahit na sino. Sagot ni Serafina. Bago sila umalis, tumingin muli si Serafina sa paligid. Ang mundo ay tila mas maliwanag, mas malinaw. Ang mga Alvarez ay naging isang madilim na kabanata na lamang. Isang paalala na ang katutubong yaman ng isang babae ay hindi ang ginto o ang pangalan, kundi ang kaniyang kakayahang bumangon mula sa sariling abo. Tinalikuran nila ang sementeryo habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng isang langit na puno ng kulay kahel at lila. Isang obra maestrang walang katulad. Isang pangako ng isang bagong bukas. Ang sikat ng araw sa balkonahe ng Monte Claro Estate ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa balat ni Serafina. Wala na ang amoy ng masangsang na turpentine na dati ay sumasakal sa kaniyang hininga. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang samyo ng sariwang hasmin mula sa hardin at ang alat ng hanging nanggagaling sa malapit na dagat. Ang bawat hininga niya ay malalim, malaya, at hindi na binabalot ng takot. Nakatayo siya sa harap ng kaniyang paboritong canvas. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa isang ko na gawa sa pinakamahusay na balahibo. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puro sugat at kalyo mula sa pagkuskus ng sahig ay maayos na ngayon. Bagaman nananatili ang katigasan ng kaniyang mga kalamnan, isang paalala na siya ay isang mandirigma bago siya naging isang bilyonaryo. Milady, ang mga panauhin ay nagsisimula nang dumating para sa inaugurasyon ng Monte Claro Sanctuary. Boses ni Rafael mula sa kaniyang likuran. Lumingon si Serafina at ngumiti. Ang ngiting iyon ay wala ng pait. Si Rafael ay nakasuot ng isang simpleng polo. Ang kaniyang mga mata ay laging nakabantay kay Serafina nang may malalim na paghanga na higit pa sa kanyang tungkulin bilang CFO. Thank you, Rafael. Give me 5 minutes. Gusto ko lang tapusin ang huling hagod dito. Sagot ni Serafina sa kaniyang malambing na Taglish. Ang Monte Claro Sanctuary ay ang kaniyang pangarap. Isang pundasyon para sa mga batang pintor na walang kakayahan, lalo na ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso. Ayaw niyang may dumanas pa ng kaniyang sinapit. Ayaw niyang may sining na manakaw dahil lamang sa kahirapan at maling pag-ibig. Habang inilalagay niya ang huling bahagi ng puting pintura sa kaniyang bagong obra, sumagi sa kaniyang isip ang mga balitang natanggap niya noong nakaraang linggo. Si Doña Pilar ay nakita raw sa mga kalsada ng Quiapo, namamalimos at pilit na ibinibenta ang kaniyang mga pekeng alahas sa mga taong dati ay hindi niya man lang tinatapunan ng tingin. Si Santiago naman ay nananatili sa loob ng selda. Ang kaniyang pangalan ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng sining ng bansa.
Ang kaniyang sining na itinayo sa kasinungalingan ay naging isang madilim na anekdota na lamang ng ambisyon. Bumaba si Serafina patungo sa Grand Hall ng museo. Ang bawat taong naroon ay tumitingin sa kaniya ng may matinding paggalang. Hindi dahil sa kaniyang pera, kundi dahil sa kaniyang sining na ngayon ay kinikilala sa buong mundo. Huminto siya sa tapat ng gitnang bahagi ng museo kung saan nakasabit ang kaniyang pinakatanyag na obra. Ang tunay at orihinal na liwanag pagkatapos ng bagyo. Hindi ito ang bersyong ninakaw ni Santiago. Ito ang bersyong iginuhit niya gamit ang kaniyang sariling kaluluwa. Isang larawan ng isang babaeng nakatayo sa dalampasigan. Ang kaniyang mga kamay ay bukas patungo sa langit habang ang bagyo ay dahan-dahang lumilipas sa kaniyang likuran. Madam Serafina, maaari po ba kaming magtanong? Sabi ng isang batang reporter. Ano po ang sikreto sa likod ng inyong muling pagbangon? Marami ang nagsasabi na ang inyong talento ay ninakaw, ngunit paano niyo ito nakuha muli? Tumingin si Serafina sa painting, pagkatapos ay sa mga taong nakikinig sa kanya. Hinawakan niya ang kaniyang dibdib, kung saan nararamdaman niya ang bawat pintig ng kaniyang puso. Ang talento ay maaring hiramin, gamitin, o nakawin ng mga taong walang sariling kaluluwa. Simula ni Serafina, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad at kapayapaan. Ngunit ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nanggagaling sa kaniyang asawa, sa kaniyang pamilya, o sa kaniyang yaman. Nanggagaling ito sa kaniyang kakayahang magpatawad sa sarili at ang lakas na bumuo muli ng isang bagong mundo mula sa mga piraso ng kaniyang nadurog na pangarap. Pagkatapos ng seremonya, lumabas si Serafina sa hardin kasama si Rafael. Ang langit ay puno ng kulay kahel, lila at rosas. Isang natural na obra, maestrang tila, sumasalamin sa kaniyang nararamdaman. What's next, Serafina? Tanong ni Rafael habang dahan-dahang hinahawakan ang kaniyang kamay. Hindi kinuha ni Serafina ang kaniyang kamay. Hinayaan niya ang init ng palad ni Rafael na humalo sa kaniyang sariling init. Ngayon, Rafael, pipinta ako ng walang takot. Pipinta ako para sa akin, para sa anak ko, at para sa bawat babaeng sinabihan na sila ay walang halaga. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng gabi, at ang tanging natira ay ang liwanag na siya mismo ang lumikha. Isang liwanag na hindi na muling mananakaw, dahil ito ay nakaukit na sa kanyang bawat hininga. Lumipas ang 5 taon, ngunit ang bawat alaala ng nakaraan ay tila mga tuyong dahon na lamang na tinatangay ng hanging amihan sa labas ng Monte Claro Art Foundation. Ang gusaling ito, nagawa sa puting semento at naglalakihang salamin, ay hindi lamang isang museo. Ito ay isang tahanan, isang santuwaryo para sa mga pangarap na muntik nang mamatay sa dilim. Sa loob ng malawak na lobby, ang amoy ng sariwang kape at bagong pinturang canvas ay nagbibigay ng isang masiglang enerhiya. Naroon si Serafina, nakatayo sa harap ng isang batang babaeng may hawak na lumangko. Ang bata ay may mga matang puno ng kaba, ngunit may apoy ng talento na pamilyar kay Serafina. Huwag kang matakot na magkamali, iha, sabi ni Serafina habang dahan-dahang itinatama ang hawak ng bata sa brush. Ang kaniyang boses ay tila isang malambot na himig, puno ng kailanman ay hindi matatawarang karanasan. Ang bawat pagkakamali sa sining ay bahagi ng iyong kwento. Huwag mong hahayaan ang sinuman na sabihing wala kang halaga. Salamat po, Madam Serafina, sagot ng bata nang may matamis na ngiti. Lumingon si Serafina nang maramdaman niya ang presensya ni Rafael sa kaniyang likuran. Ang lalaki ay hindi nagbago. Ang kaniyang tindig ay nananatiling matatag at ang kaniyang mga mata ay laging nakatutok kay Serafina nang may tahimik na debosyon. Inabot ni Rafael ang isang tablet na naglalaman ng mga huling ulat mula sa labas. Milady, ang balita mula sa National Penitentiary, panimula ni Rafael,
Ang kaniyang boses ay seryoso ngunit kalmado. Pumanaw na si Santiago kaninang umaga dahil sa komplikasyon sa kaniyang kalusugan. Wala siyang iniwan kahit isang piraso ng sining. Ang kaniyang huling mga sandali ay ginugol niya sa pagguhit sa hangin, tila ba may hinahanap na hindi na niya mahanap. Napatigil si Serafina. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Wala siyang naramdamang tuwa, ngunit wala ring pighati. Ang tanging naroon ay ang pakiramdam ng isang formal na pagtatapos. At si Doña Pilar, tanong ni Serafina. Ang balita ay nananatili siyang palaboy sa mga lansangan ng Maynila. Sinasabi ng mga tao na kinakausap niya ang mga anino, ipinagmamalaki pa rin ang kanyang kayamanan na matagal na naging alikabok. Sagot ni Rafael, hinanap siya ni Lorenza noong nakaraang buwan, ngunit balita ay iniwan din siya nito nang malamang wala na talagang makukuha sa matanda. Huminga ng malalim si Serafina. Ang mainit na hangin ay lumabas mula sa kaniyang dibdib, kasama ang huling bakas ng anino ng pamilya Alvarez. Tumingin siya sa malaking bintana, kung saan ang sikat ng araw ay tumatama sa kaniyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro sugat, ngunit ngayon ay may hawak na kapangyarihan at pag-asa. Hayaan mo na sila sa dilim, Rafael. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang katarungan na kailangang harapin, sabi ni Serafina. Dahan-dahang inakbayan ni Rafael si Serafina. Hindi ito isang yakap ng pag-aari, kundi isang yakap ng paggalang at pantay na pagmamahal. Magkasama silang lumakad patungo sa balkonahe ng museo. Mula doon, nakikita nila ang lungsod na unti-unting nagliliwanag sa paglubog ng araw. Rafael, minsan naiisip ko, kung hindi ba nangyari ang lahat ng iyon, magiging ganito ba ako katatag? Tanong ni Serafina habang nakatingin sa abot tanaw. Ang bagyo ang nagpapalalim sa ugat ng puno. Serafina, sagot ni Rafael. At ang apoy ang nagpapadalisay sa ginto. Ikaw ang pinakamahalagang sining na nakita ko sa buong buhay ko. Isang matamis at tunay na tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Ang kaniyang buhok ay hinahangin, ang kaniyang tindig ay marangal, at ang kaniyang puso ay buo. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang magpinta para itago ang kaniyang sakit. Ngayon, pipinta siya dahil siya ay malaya. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita ng mata. Ito ay tungkol sa kung paano muling nabubuo ang isang babae matapos siyang durugin ng mundo. Ang liwanag na ninakaw ay hindi kailanman nawala. Nagtago lamang ito sa kaniyang kalooban. Naghihintay ng tamang panahon upang muling magningning ng mas matindi kaysa sa dati. Tumingin si Serafina sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsisimulang magpakita. Ngumiti siya, hindi para sa sinuman, kundi para sa kaniyang sarili. Teresita Serra Monteclaro ay wala na, ngunit si Serafina Monteclaro ay narito na. Isang obra maestrang walang katapusan, isang liwanag na hindi na muling mapapatay ng anumang bagyo.